2 days na lang po, Happy New Year na. So ngayon pa lang, binabati ko po kayong lahat sa aking mga subscribers, viewers, and would-be subscribers and viewers. Isang masagana at mapayapang bagong taon po sa ating lahat at naway makamtan natin lahat ng ating minimiti ngayong taon na ito. Kayo po ba ay nakapanood na ng mga pelikula ngayong Metro Manila Film Festival? Natapos na rin po ang awards night na ginanap noong December 27. At medyo may mga bulong-bulungan, may mga katanungan. So ngayon po magbibigay lang ako ng aking reaction tungkol po sa nakaraang Metro Manila Film Festival Awards Night. Magsesentro lang po tayo sa mga major awards kasi doon naman po sa mga technical awards wala pong masyadong questionable. Actually, kahit na sa mga major awards, iilan lang naman po ang medyo kine-question ng mga netizens. Pero ito lang po ang aking naobserbahan. Unahin po natin sa Best Supporting Actor. Ang nanalo po dyan ay si JC Santos para sa pelikulang Malyari. Pag Best Supporting Actor, wala naman tayong masyadong nagiging question dyan . Kahit na sino po pwede. Kay baguhan ka, kay datihan ka, veterano ka man, or nagsisimula pa lang, it's everybody's ball game pagdating po sa Best Supporting Actor. Sumunod naman pong kategorya yung Best Actor na pinanalunan ni Cedric Juan para sa pelikulang Gombursa. Pero ang bet po ng mga viewers sa mga fans ay si Piolo Pascual na gumanap ng 3 iba't ibang karakter sa pelikulang Malyari. Pero tinalo nga po silang lahat ng isang baguhan na si Cedric Juan. Well, ito daw ang nagpapatunay na sa Metro Manila Film Festival, hindi po sila tumitingin sa popularidad o kung ikaw ay matagal ng artista, kundi sa kalidad ng acting. Pero siyempre may mga magtatanong, yung ba namang 3 karakter na ginampanan ni Piolo Pascual ay tatalunin ng isang karakter na ginampanan naman ni Cedric Juan sa Gombursa? Well, meron po tayong panel of judges. Kung para sa mga hurado ay pinakamagaling si Cedric Juan para sa taong ito, wala po tayong magagawa doon. At kung sakaling napanood nyo naman yung mga pelikulang yan, kayo na rin ang huhusga kung talagang matatalo ba ni Cedric Juan si Piolo Pascual para sa 3 karakter niya sa Malyari. Pero kung iisipin mo lang talaga 3 characters na ginampanan ng husay ni Piolo Pascual kaysa dun sa isang karakter na ginampanan ni Cedric Juan. Kung ako lang ang mag-iisip kahit na hindi ko pa napanood yung 2 pelikulang yan at naririnig mo lang yung mga feedback, ay iboboto mo si Piolo Pascual niya. But again, iba po ang taste ng mga judges. Kaya nga po tayo kumukuha ng mga hurado sa kahit na anong patimpala, beauty pageant man or mga awards night. At kung para sa mga judges ay si Cedric Juan ang pinakamahusay na aktor para sa taong ito, kailangan po nating tanggapin. Ito pong susunod na kategorya ay medyo nagkaroon ng bulong-bulungan. Lalo na po doon sa mga hindi na nakakakilala kay Vilma Santos bilang the star for all seasons. Lalo na po yung mga kabataan ngayon, yung mga tinatawag niya Gen Z, na ang alam lang kay Vilma Santos ay naging politiko. Para po sa impormasyon ng mga kabataan, ito pong si Vilma Santos ang karibal nung araw ni Nora Honor. 2 magagaling na artista nung panahon nila hanggang ngayon. Na sa tingin ko, matatagalan pa bago tayo magkaroon ng isang Nora Honor o ng isa pang Vilma Santos. Kaya lang ang question ng iba, bakit parang alam na alam kagad na si Vilma Santos ang mananalo? Dahil nung tinawag daw yung Best Actress ay nasa backstage na agad si Vilma Santos. Well, ganito po ang paliwanag dyan. Si Vilma Santos po at si Christopher De Leon ang magpipresent ng Best Picture Awards. So natural, sila po ay nakahanda na sa likod ng stage. Bago po mag-Best Picture, Best Actress muna. So ganun lang po kasimple yun. Kaya po nasa likod na agad si Vilma Santos ay dahil sila po ang magpipresent ng Best Picture Awards. Sabi pa ng iba, dapat daw si Alessandra De Rossi ang nanalo. Pero bakit inilagay lang si Alessandra sa Best Supporting Actor? Para bang in-eliminate nila si Alessandra para mas mabawasan yung kalaban ni Vilma Santos sa pagka-Best Actress? Dahil kung ikukumpara mo naman yung acting ni Vilma
kaysa kay Marian Rivera at kay Sharon Cuneta. Kahit na walang hysterics yung karakter ni Vilma Santos, makikita mo naman. Actually, mas makikita mo ang galing ng artista, hindi po sa hysterical moments, pero dun po sa mga eksenang subdued ka dapat. Yung galit ka na, pero hindi mo maipakita yung galit mo. Ganun malamang ang nangyari kay Vilma Santos dito. Although siyempre, kanya-kanya po yan ng manok. Marami ang nagsasabing si Marian Rivera daw ang dapat nanalo. Or ang dami din nagsasabing si Sharon Cuneta naman daw ang dapat manalo. Although I'm sure it was a close fight between Vilma Santos and Marian Rivera. And again, para po sa mga hurado, ang pinakamagaling ngayong taon na to ay si Vilma Santos. Ang sumunod naman pong medyo may kontrobersiya daw at tinatanong ng mga netizens, bakit daw nagkaroon ng 4 na runners-up sa pagka-Best Picture? Samantalang nakagawian na, taon-taon pagdating na Metro Manila Film Fest Awards Night, 3 lang po ang runners-up. Ngayong taon nito, ginawang 4 ang runners-up at nagkataon pa na yung nag-Best Fourth Picture Award ay napunta sa When I Met You in Tokyo ni Vilma Santos at ni Christopher De Leon. So nagkaroon daw ng kapangan, pera-pera daw ang nangyari dahil bago lang yung mga producers, kesyo naglagay ng ganito, naglagay ng padulas. Huwag po tayong masyadong judgmental. Ang paliwanag naman po dyan, usually 8 lang po ang naglalaban ng mga pelikula pagdating ng MMFF. Ngayong taon na po na to ay ginawang 10 yung entries. So yun po ang rason kung bakit nagdagdag naman ng isa pang Best Picture, yung nga pong 4th placer. So siguro, bago tayo maghusga, panoorin natin yung mga pelikulang yan para naman masabi natin kung tama yung mga judges. But then again, yan po ang pinili ng mga hurado. At ang pinaka-controversial pong award ay yung Best Supporting Actress. Dahil nung pong ni-roll nila yung VTR, nandun po yung pangalan ni Eugene Domingo, ni Alessandra De Rossi, at wala ang pangalan ni Miles Ocampo. So ang dami kagad nagtanong, bakit napunta ang pangalan ni Eugene Domingo sa Best Supporting Actress samantalang sila ni Pokwang ang dalawang lead sa Becky and Badette? At bakit nga napunta si Alessandra De Rossi sa Best Supporting Actress? So nahulaan kagad ng mga viewers na, teka muna, may konting anomalya dito. Merong konting pagkakamali. And sure enough, bago tawagin yung winner ng Best Supporting Actress, in-announce po nila, meron pa palang kasali dun sa kategoryang Best Supporting Actress at yan po ay si Miles Ocampo. At ang ikinawindang nga ng mga viewers, si Miles Ocampo na isiningit lang daw ay siya pang nanalong Best Supporting Actress. So, syempre, mag-iisip ka, magwawagwaga na naman yung mga dila. Ano to, parang Miss Universe lang yung kay Michelle D. Wala ka sa original na top 5. Tapos yung isiningit sa top 5, siya pa ang naging first runner-up. Yan nga po si Miss Thailand. Ito po yung panahon ni Michelle D sa Miss Universe na humakot siya ng mga awards pero hindi siya nasama sa top 5. Pinalitan yung top 5, naligwak si Michelle D, pumasok ang pangalan Miss Thailand, tapos siya pa ang naging first runner-up. At sa kaso naman ng MMFF, wala sa VTR ang pangalan ni Miles Ocampo. Isiningit lang siya sa huli. At sa pagkagulat ng marami, ang nanalong Best Supporting Actress ay si Miles Ocampo. Sana nga talagang nagkaroon lang ng pagkakamali. Kaya lang again, tulad dun sa Miss Universe, hindi ba dapat yung ginawa yung top 5, check muna kung tama yung ilalabas nyong information about the top 5? Dito, sa VTR. Wala bang nag-check bago nyo inilabas yung VTR? Bakit napunta ang pangalan ni Eugene Domingo doon? Bakit andun yung pangalan ni Alessandra De Rossi? Wala naman yung pangalan ni Miles Ocampo. Tapos bago i-announce yung winner, i-correct ninyo. Tapos yung pang isiningit o yung huling nilagay na pangalan ay siya pa ang nanalong Best Supporting Actress. But then again, these things happen. Nangyari nga sa Miss Universe eh. Pwedeng mangyari sa Metro Manila Film Festival. Although lagi naman po natin naririnig eh. Every year na lang, itong mga awards giving bodies na to ay lagi pong nababahiran ng kontrobersiya. Sana ito inayos nila ng mabuti. Dinouble check muna nila bago nila inilabas yung VTR, pati yung listahan.
Kasi yung tinawag nila ang pangalan ni Eugene Domingo, andun din siya sa VTR. So nag-coincide naman yung pagtawag ng pangalan ni Eugene Domingo sa kayong VTR. Tapos wala naman yung pangalan ni Miles Ocampo. Isiningit lang siya bago tawagin ang winner. Sa kaso naman ni Alessandra Da Rossi, bakit wala siya sa Best Actress at bakit napunta siya sa Best Supporting Actress category, malamang maikli lang ang role ni Alessandra. Kasi nga naman dun sa trailer ng Firefly, iisipin mo na full-blown yung role ni Alessandra. Dahil dun sa trailer, maraming eksenang makikita natin si Alessandra sa kayong bata. So iisipin natin full-blown yung papel ni Alessandra De Rossi. Pero si Alessandra na po mismo ang nagsalita. Sabi niya, nag-expect kami na maging Best Picture syempre. Wala kaming expectation sa Best Actor, Actress na yan. Na-touch naman po ako dahil nominated ako sa Best Supporting Actress. Hindi ko rin alam talaga ang category ko eh. Maiksi lang kasi role ko sa Firefly compare sa iba na mas mahirap ang ginawa at matagal ang exposure sa film. Sa tagal ko sa industriya, hindi na ako na-disappoint, no? Maganda yung may award kasi nakakataas yan ng talent fee. So yan po, kahit na si Alessandra ay hindi nag-expect na manominate bilang Best Actress. Let alone Best Supporting Actress dahil maikli lang daw yung kanyang papel. But then again, yun po ang nakita ng mga hurado na kahit na maikli lang ang role ni Alessandra Da Rossi sa Firefly, pasok pa rin yung acting niya sa pagka-Best Supporting Actress. Although malamang mas mabigat yung pinakitang acting ni Miles Ocampo dun sa pelikulang Family of Two. So ito po, lesson learned dun sa mga gumagawa ng VTR at gumagawa ng listahan ng mga nominado. Mapulaan man po ang pamunuan ng Metro Manila Film Festival, mas apektado po yung artistang nanalo. Ngayon, sa pagkakapanalo ni Miles Ocampo, hindi po maaalis na magkaroon ng pagdududa sa kanyang pagkakapanalo dahil nung unang binanggit yung mga nominado for Best Supporting Actress, wala po ang pangalan ni Miles Ocampo. Isiningit lang siya bago i-announce yung winner. And surprisingly, for a lot of viewers, siya pa ang nanalong Best Supporting Actress. So, imbis na maging 100% ang saya ni Miles Ocampo, I'm sure magkakaroon siya ng konting regret. Mas magiging matamis ang kanyang pagkakapanalo. Hindi nagkaroon ng gantong kaguluhan sa pag-announce ng mga nominado para walang komisyon sa pagkapanalo ni Miles Ocampo. Things happen. Ang magagawa nyo na lang ay panoorin ang mga pelikula para kayo na ang humusga kung karapat-dapat bang manalo itong mga nanalo sa kanilang mga kategorya. Sana po sa paglabas ng 10 pelikulang ito ay tulad ng panawagan ni Ate V, mabuhay sana uli ang industriya ng pelikula. Dahil admittedly, sa pagpasok po ng social media, ng internet, na pwede tayong maka-access at makapanood ng mga pelikulang gusto natin panoorin, parang nanghihinayang na tayong magbayad sa sinihan. Dahil sa totoo lang, ang mahal po ng mga sinihan ngayon. Alam nyo ba nung araw, mga early 2000s, ang sinihan po ay umaabot lang ng 60 pesos at yan po ay balcony na. Pero ngayon, 200 plus, 300 plus ang isang pelikula. Tapos hindi ba pa pwedeng ulitin? Nung araw, pwede pa kami matulog sa loob ng sinihan. So dapat ngayon, bago ka pumasok ng sinihan, nakapag-CR ka muna para hindi yung kalagitnaan ng pelikula bigla kang tawagin ng kalikasan at mamiss mo yung ibang portion ng pelikula dahil hindi mo na pwedeng ulitin, panoorin yung pelikula. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Happy New Year po sa inyong lahat. Ipanalangin po natin na sana maging tahimik, mapayapa at masagana ang taong 2024. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.